Tapos mga ate at kuya, at nataranta daw ang kabilang parlor dito. Si VP Sara kasi nagkaroon yata ng pag-attend, nagkaroon ng event na inatenan, nagpa-interview, at sinabi niya na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Feeling ko mga ate at kuya, nang aalas ka lang si VP Sara or strategy lang niya to para mataranta yung may mga amats. Yung mga nagpupulburon na yan, di ba, mga nag-aasin, oh. Yung mga adiktiba, oh, mga adiktador. Gusto lang niyang mataranta at effective naman talaga, trending si VP Sara ngayon. Hindi ko pinanood yung video, ilang beses ko na nakita sa post ng kung sino-sino. Panoorin natin, pakinggan natin maya-mayang konti at sabay-sabay natin. Sabay-sabay natin dapat itong marinig from the horse's mouth or from the goddess's mouth, 'di ba? Kung ano ba talaga 'to, nang-aalas ka ba siya or what? Pero alam nyo, syempre, ang pumasok sa isip ng mga Duterte supporters at even ng mga ordinaryong Pilipino na na-appreciate ang kanilang pamilya, magandang ideya to, magandang strategy to. Sabi ko nga po, kung ilalagay ang mga Duterte sa Senado, siguradong hindi makakalusot yung mga masasamang balak ni Tamba, right? Kasi may gatekeeper na. Meron ng bottleneck at yan yung Senate. Nasa lower house si Tamba, upper house ang Senate, ididiretso sa opisina ng presidente yan. Ay kung lahat yan kasabwat niya, paano na? Hindi naman na siguro magiging powerful ang mga Duterte sa lower house kasi 300 silang mahigit doon. Right? Mga 310, 314 na mga kongresista yan eh. Sa Senate naman 24 lang. So, tsaka mas ang scope po kasi ng mga senador ay nationwide. Yung mga kongresista sa lower house, kanya-kanyang distrito lang at probinsya yung kanilang nasasakupan. 'Di ba? Ang mga senador ay ang bumoboto diyan buong Pilipinas, even yung mga OFW. So, yun po yung pinakamaganda po talagang posisyonan ng mga Duterte kung gusto nilang pigilin ang mga masasamang balak ng magpinsan. At syempre, matataranta talaga ang taga-kabilang parlor. Yung palasyo sa tabi ng Pasig. Baka ngayon, alas 12 ng hating alauna ng madaling araw ngayon, baka sila ngayon ay may emergency meeting. Ito namang si VP Sara, katatapos lang ng video mo na di ba, katatapos lang yung video niya about doon sa Gurgor. Pero alam niyo mga ate at kuya, seryosong usapan, balikan ko lang yung Gurgor, di ba, may, VP Sara, sabi nung kanyang staff, no? Naunsa man ang liog mo? Nga namang may kudlit, or may sugat, forever. Sabi ni VP Sara, sinubukan nila akong igurgur, pero hindi sila nagtagumpay. Parang ganun sinabi niya, di ba? Oh. Sabi ko nga siguro nanonood to kay Miss Maharlika kasi hindi naman masyadong gamitin yung gurgur eh. Kung ang ibig mong sabihin ay totodasin, right? Pwede namang sabihin ni VP Sara na sinubukan nila akong tsugihin or todasin or ipa bang-bang. Maraming pwedeng gamiting salitang balbal or slang words or euphemism, what the heck? May nag-disappearing ako sa aking kinemiratik. Anyway, never mind. So, marami siyang pwedeng gamiting salitang balbal, even euphemism words and phrases para i-pinpoint niya na siya ay binalak tsugihin or tigbakin ng magjowa, lalo na yung babaeng insecure sa kanya na di umano'y bad shot na siya doon. Pero ang ginamit niyang term ay gurgur. Okay, ibig sabihin nanonood to kay Miss Maharlika. Okay, VP Sara. So, yun pa lang matitense na si Butod di ba? Ay, nanonood si Maharlika! Ay, nanonood si Maharlika! Pinapanood din ng marami! Kuning-kuning! And also, seryosong usapin ang gurgur. Baka may mga assassination attempt kay VP Sara. Baka hindi lang yan. Alam niyo naman, galing doon sa video, sa CCTV footage ni Sir Jonathan Morales, marami ng paraan ang mga demonyo ngayon kung paano ka patatahimikin. 'Di ba? Hindi ka na kailangang barilin. Pwede kang masagasaan na lang or lasunin, mapatahimik ka lang. Right? Malay nyo si VP Sara, pinagbabalakan ng ganyan. Isa sa team ni VP Sara ang natigbak ng mga tatkuya. Alam niyo ba yon? Hello po sa nagsabi sa akin ito. Maybe na mapapanood mo yung aking vlog. Taga ko itong hindi sinabi. Ewan ko, baka nabanggit ko, pero hindi ko hinighlight. Yung nategi bumbong na si Dr. Rowena Burden, isa sa miyembro ng Team Maldita ni VP Sara. Di ba meron silang ganyan? Team Maldita? Nakakalungkot dito yung kaibigan ni VP Sara na si Attorney Bruce Rivera, nakabaro ko rin, pumanaw na because of aneurysm. Tandaan nyo? Kaya pala parang naghahabilin na yan si Attorney Bruce nung Christmas party namin bago ang pandemic.
Sabi ko, "Ay salamat nagsama-sama tayo, Attorney Bruce." Ang sabi niya sa akin, "Hindi, kayo naman tapos na ako. Tapos na yung pagkikipaglaban ko," ganyan-ganyan siya. Sabi ko, "Ha? Hindi. Duterte pa noon, mga tatkuya. Yung panahon ng pandemic, may ganun-ganun ang sinasabi si Attorney Bruce Rivera, yung bading na kaibigan ni VP Sara at kaklase niya sa kurso niyang law. 'Di ba? Abogado rin si VP Sara. So, may yung namatay na ka-Team Maldita, even si Attorney Bruce Rivera po ay, ang pagkakaalam ko ay Team Maldita yan eh. Meron silang team. Parang si ano, yung anak rin ni Wakwak ng Cebu. I don't know if she's Team Maldita. Christina ang pangalan. Pero yung nategi po na sa tingin natin ay nilason, si Dr. Rowena Burden, Team Maldita yun. O, ingat ka VP Sara ha. Alam nyo naman, kahit na kayo ay maldita, mas maldita at mas demonya yung malaki ang tiyan. Okay? So, bumitaw na si VP Sara sa unit team. And then ngayon may mga sinasabing ikatataranta naman po talaga ng kabilang parlor. So, pakinggan natin ang Vice President kung ano ang, hindi ko talaga to pinanood mga tet kuya, inantay ko na makapag-live para sabay-sabay nating mapanood, mapakinggan ang kanyang sasabihin. Ang akala ko nga, baka siya ang tatakbo. Pwede naman kasi yon. 3 Duterte daw eh. So, kung 3 Duterte, according ang sinasuggest yata ng kanyang mother, si Ma'am Elizabeth Zimmerman, unang asawa ni Pangulong Duterte, kung 3 Duterte ang tatakbo, edi yung mga kapatid niyang lalaki, si Kong Pulong, nakakatandang kapatid na lalaki, and then si Mayor Baste. Right? Para hindi lang local ang hinahawakan ng magkakapatid na lalaki, national na kung tatakbong senador. Also si PRRD. Sa tingin ko mga tet kuya, hindi tatakbo si PRRD. And sana bigyan siya ng napakarami pang lakas, right? Kahit, in really nga, mas matanda kay PRRD. Go na, push na, tatay. Uy, naunsa mo mo. Uy, kaluluoy, bayang atong nasod. Dagan na mo, uy. Dagan na mo. PRRD, dagan na mo, uy. O, tumakbo ka na. So, kung hindi man po tumakbo si PRRD, pwede naman si VP Sara. Ay, kaya lang hindi pwede. Nakaposisyon na siya para if ever may mangyari kay, eh siya nang papalit, right? So, 3 lalaki na lang, why not? Pakinggan po natin ang ating Vice President sa kanyang revelation. Actually, ano muna to eh, what the heck? At ano nga ba ang nagti-trigger sa mag-ama? At sa pamilyang Duterte para gustuhing tumakbo? Ay trending po ang balitang ito eh. Okay? Bago natin pakinggan ng sasabihin ni VP Sara, so ito yung mga posts. Ito, yung third floor studio. Hello po, special mention kina Miss Pam at saka kay Kuya Marlon. Nag-post sila ng ganito sa Facebook. Pagising ko to, agad na nabungaran ko. 7 minutes ago nila na-post. Nagtaka ako. 3D. Siyempre, pagkakaalam ko, 3-dimensional. You have height, right? You have width, and you have volume. First dimension is yung ganon, or alinman, no? Sabihin natin yung lapad. First, 1 dimension, right? Parang papel, 1 dimension. Pero actually, 3-dimensional din yan. And then, second dimension yung, yung height, no? Ganon. Yung taas. And then third dimension yung kapal. Okay? 3D yung pagkakalam ko. 3D, parang mga movie na akala mo tumatama na sa mukha mo pag naka 3D glasses ka. Sabi ko, pinost ng third floor studio. Special mention again po. Shout out kina Miss Pam at Kuya Marlon. So, caption this 3D. Yung pala yung 3D pala ay Duterte 3. Or 3 Duterte. Oh, ha? Paano? Ngunit bakit? What? Kailan? Sandali, nataranta Kems. Parang gustong-gusto ko nang mag-vlog kanina. Mahina lang signal. So, 3 Duterte tatakbo sa Senado sa 2025. Ayon daw, ayan, ibinunyag ni VP Sara na tatakbo bilang senador sa election 2025, or that's gonna be next year. Ang 3 Duterte na kinabibilangan ni Davao City Mayor Baste Duterte, Congressman Pulong Duterte at former President Rodrigo Duterte. Siyempre, matataranta yung mga galit na galit sa Duterte. Unang-una na yung nambudol kay VP Sara na nagkunwaring kakampi. Okay?
Secondly, yung talagang matagal na ang galit sa mga Duterte, ang mga dilawan. Si Marimar, di ba? Si Natrililing. Yun yung mga galit na galit sa mga Duterte, oh. Si Delibog. Ay, sorry, ano ba yung, sorry sa mga code names. Force of habit. Yun yung mga anti-Duterte, di ba, mga dilaw. So, magpapanik talaga sila at magkakaroon ng pressure sa part ng mag-asawa. Kay Butod at saka doon sa kanyang jowang Lampang. Hindi talaga pwede yan kontrahin. Ang dami na ngayong mga vlogs about political dynasty na ginagawa raw hanap buhay itong Senado. O ito, yaw-yaw ng isang makakaliwa. Franz Castro, yung gustong-gusto yata maging DepEd Secretary. Di ba, sa binitawan na ni VP Sara yung DepEd, happy na happy na. Ngayon naman, bigla niyang narinig at galing mismo kay VP Sara, 3 Duterte ang pwedeng tumakbo next year. Sa Senado pa. Itong si Franz Castro, nasa lower house, ay talagang lalamunin siya ng mga Duterte. Anong sabi ni Franz Castro? Ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno, hindi lang para mangurakot, pero para pagtakpan din ang mga kasalanan nila sa mamamay. Alin ang kasalanan? Paki-enumerate. Huwag mo sabihing EJK. Ginawa na ito ng pamilya Marcos ngayon. Ginawa na ito ng pamilya, kunwari bumabatikos, Ginawa na ito ng pamilya Marcos, ngayon ang mga Duterte naman ang gustong pumalit. Tungkol sa pag-i-expand daw ng political dynasty. Totoo naman po, sa tingin ko ay hindi naman po talaga gugustuhin ni PRRD na mapintasan ng ganyan. Kaya nga nung sinasuggest po yung Duterte-Duterte tandem noong 2022, ibig sabihin, si VP Sara sana ang tatakbo at saka ang vice niya ay si PRRD, political dynasty nga raw yun. Right? Ganun na magiging dating. Bakit kayo gusto nyo lahat tumakbo? Ako naman mga ate at kuya, although against ako sa ganyan, kasi paano naman mabibigyan, di ba? Paano pa mabibigyan ng pagkakataon yung ibang angkan sa isang syudad, sa isang bayan, or sa isang probinsya na mapatunayan na may kaya rin sila? Paano yung mga matatalinong hindi kilalang angkan, right? Or maybe an individual na matalino and may compassion sa kanyang kapwa, gustong maging, 'di ba, leader, tapos hindi niya mapasok-pasok ang politika dahil ayaw nang i-let go ng mga dynasty na 'yan. Anak ang patatakbuhin, asawa, kapatid, right? After ng lolo't lola, after ng mga magulang. So, sila na lang lagi, ayaw nang pakawalan ang pwesto, pangit nga naman. Ngayon, kaya nga may eleksyon. Kung hindi gusto ng taong bayan, yung mga dynasty na yan, ballpen lang ang katapat, right? Mag-shade lang, ayaw namin. Tapos, mag-e-end ang dynasty. Ang problema nga lang, trustworthy pa ba ang eleksyon? Bakit? Well, galing na rin sa bunganga ni France. Ano bang ginagawa ng Marcos family? Planado na right? Baka after ni President Marcos Jr., kung hindi lang sila may conflict ni Senadora Amy, baka tumakbo yan O kung hindi carry at hindi nila mahawakan at makontrol si Senadora Amy, ang patatakbuhin si Romualdez muna. Ay pinsan naman yun ni President Marcos Jr. Dynasty pa rin, iba lang pingido. Pero isang dugo, right? O pinsang buo. And then after ni Speaker Romualdez, patatakbuhin naman si Sandro Marcos. Kasi at by 2034, nasa 40 years old na si Sandro, mahigit na nga siguro. Kasi yun yung edad na qualified. Yan yung dynasty na ayaw natin. Ngayon, kaya si Hodang tumakbo ang lahat ng mga Duterte, since may tiwala tayo at nagustuhan natin ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kaya si Hodang patakbuhin si Kitty Duterte na barangay kapitan, susuportahan yan, or kahit SK, sa Davao. Or tumakbo si Ma'am Hanilet Avancenyang mayora or gobernadora ng Davao, push! Even si Ma'am Elizabeth Zimmerman, yung unang asawa ni PRRD, pwede rin. Pati yung mga kapatid ni PRRD, sige, go push. Kesa naman ibigay natin sa ibang dynasty at politiko na kung todo kamkam. At palala ng palala ang problema, pataas ng pataas ang krimen, sunod-sunod ang kidnapping, krimen na may nabubugbog, may nahahataw, right?
magulo na. Hindi katulad noong panahon ni PRRD na tayo po ay payapang nakakalabas kahit alanganing oras. Ngayon sa administrasyon ni President Marcos Jr., kalat ang krimen. Ayan, may mga nahuhold up, may mga nasasaktan, may nabubugbog, may nakukursunada, may nakikidnap. Nakakalaya ang mga sangkot sa napakalalang problema ng droga. Lumalakas ang NPA, pahirap ang buhay, may dayaan sa loto, lahat nangungurakot, right? Bumalik ang droga, nagpayata na naman ang mga kakilala natin. Ang daming cases ng kidnapping ngayon mga ate at kuya. Sabi nga ni Miss Marlica, paano hindi lalala ang kidnapping? Ultimo yung nakatira dyan sa palasyo sa Pasig. Kidnapper, yung malaki ang tiyan na babae. Sangkot sa kidnapping. Sabi ni Miss Marlica, right? Ang daing kinikidnap ng mga bata ngayon binabalita. Hindi ko alam kung kanilang baka diversionary tactics lang yan. Pero may isang beauty queen, nawawala, right? Pero may nakita na nga raw pong bangkay. Baka yun na yun. Ang daming nakikidnap. Either diversionary tactics yan para hindi mapag-usapan yung pulveron at PIDEA leaks, or talagang malala ang krimen sa Pilipinas. Bakit ganito? Balik na naman tayo sa Karimlan. Baka yan ang nagpupush sa mga Duterteng tumakbo. So let's listen to VP Sara kung ano yung pagkakasabi niya kasi hindi ko talaga ito pinanood, pinakinggan. Inantay ko para sabay-sabay tayo. Inantay ko na makapag-vlog ako at gumanda ang signal ng internet natin. Let's listen to the Vice President. Let's see kung siya baga ay nang tataranta lang kasi allegedly nataranta na daw yung malaki ang tiyan. Or seryoso ang sinabi ng kanyang nanay and maybe this is a good idea. It's not her idea eh. Idea ng nanay niya. So let's listen. Ang ingon sa ako ang mama. Ang udagan ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang udagan sa 2028 so president. So, President. Ang ingon sa ako ang mama, mabalik daw ko sa Davao mag-mayor ko. Sa 2028? Muna siya Kailan ka babalik sa Davao, baby? napawisan ka na. Kailan ka babalik sa Davao? Mayor. Sa Davao ka lang taga Davao. Kailan next year? Pag-uusapan namin, basta Walang idea kung magre-resign tayo as VP. Wala namang ganung usapan. walang ganun na usapan. So next year mo, 2025, meron kayong senador campaign? Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? O sa mama Yes, mo? confirmed yan. VP, ano po ba Ha? Sila mag-president. Siya may president. Ang ingon sa kuang mama nga kung mangod ko no, dadagan ko presidente. Alam niyo, feeling ko mga kuya, nang aalas ka lang si VP Sara eh. But you know, right? Nagpanik. Nagpanik na ang kabilang kubol. Feeling ko nang aalas ka lang si VP Sara. Huwag mo naman kami paasahin. Push nyo na yan. Gusto namin. 32 million ang voter mo. At ako na mismo magsasabi sa inyo mga ate at kuya, kahit hindi mangampanya yung tatlong Duterte na yan, mananalo yan. Right? Push nyo na. Gusto namin. Either nagbibiro lang si VP Sara or tinataranta lang niya yung mga malalakas ang tama. Baka nga may emergency meeting na ngayong gabi or kanina. Push mo na. Magandang ideya. Pero kasi yung expression ng mukha ni VP Sara parang nagbibiro eh. Pahiyong-hiyong baya siya. So sabi daw po si Baste Duterte ay tatakbong senador ngayon at pagpatak ng 2028 pagkatapos ni President Marcos Jr. si Baste Duterte ang tatakbong presidente. At hindi si VP Sara. Nawala siya sa picture. Bumalik na lang daw pala siya ng Davao, maging mayor na lang ng Davao. Siyempre malaking problema sa Davao, di ba? Pero kaya naman yan ng kapatid. Tingnan natin kung ano yung prowess or whatever, kung ano yung
'di ba yung grit and strength ni Mayor Baste, kung paano niya lalabanan yung mga kano doon na nakaposisyon, even yung mga dalawang batalyong SAF, right? And nakikita natin yung potential ni Mayor Baste na malatatay digong batang digong, gwapings pa. At ramdam natin yung care niya sa Pilipinas, right? So, yeah, I think nagbibiro lang si VP Sara, pero kung yung mga paranoid, seryosohin nila. Actually, paranoid sila. Seryosohin nila to. Dami na nga nilang vlog about political dynasty, yung mga pinklawan at yung mga ensaymada. No? Ayun nga, nagsalita na yung makakaliwa. Ginagawang hanap buhay. Manalamin kayo. Agree ba kayo sa akin mga ate at kuya? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.